Extreme na Luzon, patuloy pa rin makakaranas ng maulap at malamig na simoy ng hangin, dulot pa rin ang daloy ng northeast monsoon. Shear line, dahan-dahang nagre-redevelop. Silangan bahagi pa rin ng bansa, especially sa may silangan ng Bicol Region at Eastern Visayas, makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Nalalabi ng bansa, magiging katamtaman. At global monthly temperature mula sa Asian, updated na. Mas tumaas pa ba? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, January 16, 2025. Ang oras sa ating boss ngayong tanghali ay alas 12:02 na ng tanghaling tapat. Mapapansin natin na partly cloudy ngayon tayo. So makikita natin sa forecast and storm prediction. So expected dito sa bahagi ng Metro Manila lang karatig bahagi ng Luzon. Pero as goes by na nagre-develop uli yung ating northeast monsoon at yung shear line ng dahan-dahan, ay sa ngayon ay katamtaman ang lagay ng panahon natin na may ilang mga pagkulog at pagkidlat, especially pa rin dyan sa bahagi ng Bicol Region sa may southeastern Luzon at dyan sa may bandang Eastern Visayas pa rin na nakakaranas ng mga scattered and isolated showers, bunsod pa rin ng tuloy-tuloy na easterlies na umiiral. So makikita natin sa Doppler radar imagery ay malawakan pa rin ang mga kalat-katapag ulan din sa bahagi pa na ng Bicol Region sa may bandang Catanduanes, ng bahagi ng Legazpi at Sorsogon area. Magdala po ng payong dahil sa makakaranas pa rin kayo ng tuloy-tuloy na kalat-kalat na pag-ulan. Sa ating current conditions sa forecast pa rin, gloomy, mahangin at mostly cloudy at partly cloudy dito sa amin sa Caloocan. At inaasahan ang mga ilang gloomy sa bahagi ng Metro Manila ngayong maghapon at medyo nagiging clear skies tayo. So naging maganda yung ating capturing ng ating astronomical night kagabi. So tingnan nyo na lamang po. Maganda yung naging kuha natin, meaning nagiging partly cloudy ang paligid dito sa atin sa Metro Manila. Kaya ngayon ay makikita sa live CCTV snapshots ay umaaraw po dito sa amin sa Caloocan. So nagiging katamtaman ang lagay ng panahon. Bagamat medyo bawas pa rin ang lamig dahil sa mas malakas ang easterlies ngayon, ramdam pa rin natin ang ginaw, especially sa gabi at sa madaling araw. Sa lowest temperature na tala naka-weather station kanina ng 6:07 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.3 degrees Celsius pa rin, almost stationary kaninang 6:07 AM. Kahapon, pinakamataas na ang 31.7 degrees Celsius, so bahagyang mas tumaas ang aming outside air temperature. Kahapon ito ng magtatanghaling tapat at 11:17 AM. So bahagya rin tumaas ang aming heat index kahapon, umabot sa 40.2 degrees Celsius, so medyo warmer na po ito na naitala na heat index sa amin sa Caloocan since kahapon. Sa PX6 in past 24 hours naman nangunguna ang Catbalogan sa may pinakamataas na air temperature na 33.7 degrees Celsius. So at least hindi pa rin umaabot ng 35. Pinakamataas na ang hanggang 33 degrees Celsius o halos 34 degrees Celsius. Sa Baguio City naman ay nasa 15.6 degrees Celsius na pinakabababang temperatura. So maginaw, mas maginaw pa rin sa bahagi ng Baguio City, lalo na sa bahagi pa rin ng Benguet area. So tuloy-tuloy lang at mukhang maganda yata ang paligid dyan paggabi. Maganda mag-stargazing. Sa bahagi naman ng Hinatuan, nakaranas sila ng grabing pag-ulan na umabot ng 139 mm ng total rainfall since kahapon. Ibalita na natin na nakakaranas ang Eastern Mindanao o Davao Region na may malawakang pag-ulan dyan. Hopefully ngayon ay medyo nagiging katamtaman ng temporary ang paligid sa may bandang Eastern Mindanao. So kung ano man ito ay magprepare tayo ng payong, lalo na sa bahagi nga po ng silangan ng bansa na tuloy-tuloy na makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa ating outside humidity, mukhang medyo drier tayo at 66% at bumaba pa ito ng 3% since last hour. So medyo nagiging drier po ang ating paligid. At dahil sa naging drier ay medyo nagkaroon ng aberya ang aming exhaust fan system dahil pala rito mas naging tuyot din ang mga bushing system na nag-overheat, malamang sa motor ng aming exhaust fan. So dagdag problema yan, lalo sa mga malalaking pabrika na may mga exhaust fan. Watch out po, magsisitirikan po ang inyong mga exhaust fan kapag una mataas ang humidity, biglang naging drier. Madalas yan, mapapansin nyo po yan mga folks. So watch out po. At kung napapansin ninyo hindi na umiikot, patay na po ninyo para iwas
sa sunog ha, watch out sa sunog. Sa ating barometric pressure, mataas pa rin na nasa 1012 hectopascals. And mabagal itong bumababa since last hour. Since kaninang madaling araw, pinakamataas na 1014 hectopascals ang pinaka-highest atmospheric pressure natin dito sa Metro Manila. Sa tidal low tide status, minimum low pa rin tayo. So patuloy pa rin na maalon at may gale force winds. Kaya kung sisilipin natin yung ating almanac para sa ating high tide low tide status, mga bago maghating gabi pa, aabot ito ng 1.2 meters. So sa ngayon, wala tayong masyadong high tide ngayong maghapon. Bago maghating gabi lamang ito aabot ng pinaka high tide o 1.2 meters ang taas. At dahil dyan ay manatiling mataas ang ating mga pag-alon ha. So kung sisilipin natin yung Global Forecast Assessment Monitoring in Significant Wave Height, at kung sisilipin natin yung significant wave height, patuloy pa rin na maabot sa 4 na metro ang taas ng alon, lalo na sa bahagi pa rin ng Extreme Northern Luzon, mapasilangan man yan, mapakanluran, kabilang na ang West Philippine Sea at sa buong eastern part ng ating bansa, minimum of 1.5 meters pataas ang alon. So delikado pong pumalaot sa mga maliliit nating mangingisda. Kung kailangan pa rin pumalaot talaga, ay mga medyo malalaking bangka ang kakailanganin dahil napakadelikado pong pumalaot. Malakas po ang alon kasabay ng malakas na hangin o gale force winds dahil pa rin sa malakas na daloy ng easterlies at northeast monsoon. So sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:25 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:46 PM. Ang ating 95% illuminated naman ng waxing gibbous na po. So wala pa, hindi pa siya nagmo-moonrise. Mamayang gabi pa po ito magmo-moonrise 7:54 PM at kinabukasan na ng umaga ng 8:06 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes, January 16 ay magiging klaro daw ang ating hapon. Pero kung titingnan natin dito, medyo klaro naman ang ilang parte ng himpapawid. So mga partly cloudy ang iiral. Pero hindi pa rin mawawala ang mga ilang isolated rain showers, lalo na sa silangang parte ng ating bansa ha. Pero sa Metro Manila, mostly clear skies po tayo. At pagdating naman ng hapon ay magiging partly o some cloudy ang iiral. Bukas ng Biyernes, patuloy pa rin tayo magiging maulap na himpapawid maghapon at may maliit na tsansa na pag-ulan, 6 to 10%. Ngayong araw ng Huwebes, wala tayong nakataas na tsansa ng pag-ulan. So ibig sabihin lamang yan, isolated o case to case na magiging isolated ang mga pag-ulan dito sa Metro Manila. Pero kung papansinin natin sa satellite imagery, typically ang silangang bahagi ng bansa, dyan lalo na sa may bandang Bicol Region at Eastern Visayas at Mindanao, ang mas madalas na mas makakaranas ng mga mahihina at katamtaman at minsang malalakas na pag-ulan gaya kahapon sa Hinatuan. So buong weekend ba, pagdating ng buong weekend, magiging maulan ba tayo? Well, maliit naman, 20 to 10% hanggang linggo po, base dito sa ating short-term weather forecast. So wala magiging problema. Pero kung sa ibang parte ng bansa, asahan pa rin ang mga isolated and scattered rain showers. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin sa rainbow infrared ay magiging katamtaman ang lagay ng bahagi ng Extreme Northern Luzon. Clear skies po sa buong kanluran ng Extreme Northern Luzon mula Ilocos Norte hanggang Pangasinan at Central Luzon. Medyo clear skies kayo dyan, mga ilang partly cloudy lamang. Dahil makikita ninyo sa satellite imagery ay namamagitan ito sa mga matataas na bundok dito sa may bandang Mountain Province at Cordillera Administrative Region. Matataas kasi yung bundok dyan na namamagitan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union hanggang Pangasinan. So mula dyan ay magiging klaro ang himpapawid. So medyo umiiwas ang ilang most na mga ulap sa kalurang bahagi ng Nolo Luzon, kabilang na ang bahagi nga po ng Pangasinan at Central Luzon. Kitang kita sa satellite imagery, halos walang kaulapan na nakikitaan tayo dito. Maliban sa ibang bahagi ng Apari, yan, Tugigaraw, Isabela, so halos buong Cagayan Valley, kabilang na ang Aurora Region, Isabela pababa ng Aurora Region sa may bandang Kasiguran, Aurora na mas maulap kumpara sa may kalurang bahagi ng Benguet at La Union. At kung gagamitin naman natin yung isang pinaka satellite imagery ng NOAA para sa mas detalyado, ay malinaw na halos partly cloudy at clear skies ang umiiral sa may bandang kanluran ng bansa. Kabilang na ang bahagi ng Central Luzon, bandang San Jose, yan, hanggang Pampanga, Gapan, Nueva Ecija, Bulacan. Damay na rin ang ilang parte ng Metro Manila at Calabarzon area. Pero bandang San Pablo, Laguna,
papasok ng bandang Lucena ay medyo nagiging partly to Muslicaw din ang umiiral at ilang bahagi dyan sa may dulo ng Batangas City hanggang patawid ng dulo ng Puerto Galera, yan, sakop ng Oriental Mindoro. At dito sa bahagi naman ng silangan ng Luzon, nabanggit na natin kanina mula dyan sa bahagi ng Aurora Region, siyempre damay na ang bahagi ng Quirino, mga ilang partly cloudy ang umiiral dyan. So magkaroon man ng mga pag-ulan, mga mahihina lamang at mga light drizzle lamang na pag-ulan. So mula sa bahagi ng Aurora na may mga partly cloudy pa rin na umiiral, and the rest ng Quezon Province mula Infanta Quezon and the rest ng Calabarzon area dito sa bahagi ng Quezon Province mula Atimonan hanggang San Narciso. Well, nabanggit na natin ang ilang bahagi ng Bico Region. Bagamat partly cloudy sa may bandang Camarines Norte, medyo nagiging partly cloudy lamang kadalasan at wala tayong nakikitaan ng mga light rain showers, puro isolated lamang ang inaasahan. Pero pagdating ng Camarines Sur, mula sa Naga, Iriga, Legazpi hanggang Sorsogon, asahan po mga isolated and scattered na mga ilang light o sa moderate showers po ang iiral, lalo na sa may bandang Catanduanes. Magdala po ng payong dahil expected pa rin ang mga ilang light o moderate showers na iiral. The rest naman ng Southern Luzon ay magiging katamtaman din ng lagay na panahon, partly to sa mostly cloudy rin ang umiiral sa buong Marinduque, Romblon, Curias Island at Masbate. So wala tayong magiging masyadong komento dyan, magiging mas madalas lamang na magiging maulap. Magkaroon man ng pag-ulan, typically dyan sa may bandang Masbate, mga ilang light or drizzle rains lamang, and the rest ng Palawan region na magiging katamtaman hanggang dito sa bahagi ng Puerto Princesa. Bagamat isolated at may mga kalat-kalat din na mahihinang pag-ulan ang iiral minsan sa Puerto Princesa, pababa na yan ng Brooks Point at Batarasa. Minsan nagmo-moderate and heavy rain showers dahil may surface trap po yung near equatorial trap na nagpapang-abot dyan. So magdala pa rin ng payong just in case. Mula naman sa bahagi ng Visayas Region o Visayas area, mula dito sa isla ng Panay Island kasama na ang buong Negros Region, katamtaman din na lang ngayon ng panahon, partly to sa mostly cloudy rin ng iiral. Isolated din ang mga kalat-kalat na mahihinang pag-ulan, ang madalas na iiral especially Iloilo, Bacolod, Escalante, hanggang dyan sa may bandang Canlaon, sa paligid ng Bulkang Canlaon. So watch out na lamang. Pero mangunguna pa rin na medyo magiging katamtaman ang lagay ng panahon. So medyo nagiging maaraw sa inyo dyan, wag na lamang magbilad sa tinding sikat ng araw. Pababa na yan ng buong Negros Region ng hanggang Cabancalan City, Sipalay at dito sa may bandang Negros Oriental mula Bais hanggang dyan na sa dulo ng Siaton. Damay na ang bahagi ng Dumaguete. Siyempre, ang parte ng Central Visayas sa Cebu, katamtaman din na lagay ng panahon na may mga ilang isolated rain showers lamang na mahihina hanggang Siquijor, kasama na ang Bohol at mga isla dyan sa bahagi ng Daan Bantayan at San Francisco. Pagsapit naman ng bandang Leyte ay magiging partly to sa mostly cloudy ni iiral at may mga mahihinang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral mula dyan sa bahagi ng Southern Leyte sa Sugod, pataas na ng Baybay, MacArthur, hanggang dyan sa bandang Tacloban City. Magiging katamtaman naman ang bahagi ng Carigaya, Caluban, hanggang sa isla ng Biliran. Pero mga isolated, naka-forecast po at least 65% to 70% ang tsansa na mga mahihina at katamtamang pag-ulan. So watch out na lamang at madala ng payong. Ganon din sa may bahagi ng Eastern Samar Region na magiging maaraw pero mas maulap at mga kalat-kalat naman ng pag-ulan ang umiiral, especially mula Gian Eastern Samar, Salcedo, pataas na ng Borongan Eastern Samar, Dolores, hanggang Atchete na yan. The rest ng San Jose de Buan hanggang Calbayog, damay na ang Severino Lobos, hanggang dyan sa Lawang Northern Samar ay magiging maulap at may mga ilang light to sa moderate rain showers po. Isolated lamang na magkakaroon ng mga heavy rains just in case, depende sa water vapor na ma-accumulate ng Estelis sa silangan ng dagat Pasipiko. So take note na lamang. At mula naman sa bahagi ng Mindanao, katamtaman din ang lagay ng panahon pero partly to mostly cloudy ang umiiral sa halos buong Kamindanawan, maging sa Surigao Region, Caraga area, yan, magiging maulap din pero magiging katamtaman mostly ang iiral at may mga ilang isolated light rain showers sa hapon o sa gabi. Sa ngayon, katamtaman na medyo nagiging maaraw naman tayo dyan, so wag na lang masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. The rest ng buong hilagang parte ng Mindanao mula Agusan del Norte, Misamis Oriental, Cagayan de Oro hanggang Lanao del Norte na yan. Mula naman sa may bandang Agusan del Sur, pababa ng Davao de Oro, kasama na ang areas niya ng Compostela Valley, syempre hanggang sa dulo ng Davao Oriental,
And the rest ng Davao del Norte hanggang Davao del Sur at Davao Occidental, kasama na ang Sorsogon area na magiging katamtaman, maulap ang paligid at Bukidnon area. So magkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan, mostly mga isolated, scattered na mga mahihinang kalat-kalat na pag-ulan. So magdala na lamang ng payong lalo na sa hapon o sa gabi mga folks. Yan sa buong bahagi na yan ng mainland ng Mindanao. Wala sa Zamboanga Peninsula naman, starting ng Lanao del Norte ay magiging katamtaman din ang lagay ng panahon na may mga ilang part dito sa mostly cloudy ng Iral, kaya magiging partly cloudy din at mga isolated din na mga mahihinang pag-ulan ang inaasahan natin maghapon. Mostly mga localized thunderstorms ang iiral yan pagsapit po ng hapon kapag medyo bumababa ang temperatura. So watch out na lamang at mag-prepare na lamang ng payong mga folks. Mula naman sa dulo ng Zamboanga del Norte hanggang dito sa isla ng Basilan at Tulu-Sulu na mas nakakaranas ng heavy rain showers, ang mga taga Basilan at Tulu-Sulu, so ingat na lamang sa potential na pagbaha, kabilang na ang dulo ng Zamboanga City area. So halos buong bansa o nalalabi ng buong bansa ay magiging katamtaman na lagang ng panahon hanggang Metro Manila. Maliban na lamang dito sa may bandang silangan ng Bicol Region at Eastern Visayas na mas makakaranas ng medyo katamtaman at may mga ilang kalakasan na pag-ulan. At wala sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring, wala tayong magiging komento sa ating West Pacific Basin for possible Tropical Cyclone Forecast Prediction. Negative po tayo hanggang katapusan na yan ng January 2025. So diretso agad tayo sa ating sa possible na tropical wave gamit ang ating global spectral model. Yan, inaantay natin mag-load. So makikita natin ay sa mga susunod na araw makukumpleto na naman ang developing ng shear line. So watch out na lang uli sa mga pag-ulan lalo na sa bahagi ng Southern Luzon hanggang nitong January 18 to 21, 2025 po. So patuloy pa rin iiral ang tatlong weather systems ang ating amihan, easterlies at probably yung near equatorial trough sa may bandang timog silangan ng Mindanao pa rin. Hanggang katapusan na yan ng January 2025 po. So wala tayong expect na may mabubuong anumang sama ng panahon pa rin. Maging sa ating mean sea level pressure, wala tayong namamataan dahil mataas ang atmospheric pressure natin, lalo na sa parte po ng Luzon area na maabot ng 1,012 to 1,018 hectopascals ang approximate na atmospheric pressure na inaabot. Nakasalukuyan nga po, nasa 1,013 to 1,014 hectopascals nga po ang ating atmospheric pressure. Sa mga computer models, negative din po, ganon din ang ipinapakita ng mga weather systems natin na puro surface trough at mga pagkalat-kalat na pag-ulan sa silangang parte pa rin ng bansa ang naka-forecast na maaaring pa rin tuloy-tuloy tayong makakaranas ng pag-ulan. Maliban sa bahagi ng kanluran ng bansa na mas drier po at mas tuyo ng bahagya ang magiging panahon natin na kasabay ng malamig na simoy ng hangin sa kanluran ng Northern Luzon. Mula sa ating monthly global temperature after ng NOAA na nireport natin noong mga nakarang linggo, nag-update na rin ang Japan na meron tayong latest output na ngayon since last December 2024. Ayan po, nasa 0.65 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. So lumalabas, medyo good news po dahil last 2023 nasa 0.73 degrees Celsius po ito na mas mataas compared noong 2024 na 0.65 degrees. Meaning mahagya pong bumaba ang temperatura natin, yung global temperature, starting yan ng July 2024 hanggang December 2024 na bahagyang bumaba ang ating global temperature. So dahil po pare-parehong bumaba po ang temperatura, inaasahan natin ngayong taon sa lalabas na latest ng ating annual global temperature. Hopefully bumaba po yan ng bahagya. Sana lang. So tingnan natin, wala pa tayong latest update for year 2025. Year 2024 pa rin itong global temperature na to, pero lagpas na sa warning limit nga po ng Paris Agreement. Last November pa natin binalita ito tungkol dito sa year 2024 total annual global temperature. Sana ngayong 2025 sa latest update, sana pag-update nito mas mababa na para naman medyo maibsan ng sobrang init natin sa buong mundo. At sa ulat indol naman, kaninang alas 2:05 ng madaling araw, nagkaroon ng medyo pagyanig na na-detect ng aking seismometer dito sa Caloocan. Mukhang medyo malakas-lakas po ito So sisilipin natin sa short period ni PBOX. Ito may magnitude 4.9 po kaninang 2:03 AM. Naganap dito sa may bandang northwest ng Kalubian, Leyte. Mababaw lamang ito kaya umabot sa Metro Manila ang travel times nito ng mabilis na pagyanig.
na pumalo nga po ng magnitude 4.9. Ayun o. So dito halos sa 2:05 ng madaling araw nag-arrive ito sa amin sa Metro Manila. Pero sa mismong Leyte ay halos 2:03 AM po. Then after nyan, kaninang madaling araw na nagkaroon ng magnitude 4.9 sa may bandang Leyte, mayroong sumunod na magnitude 4.0 dito sa bahagi ng northwest ng Prieto Diaz. Sorsogon, magnitude 4.0 ito na may lalim na 12 km depth. At ikatlo ang magnitude 4.1 na napakababaw lamang, halos surface lamang ito, halos 1 km lamang ang lalim dito sa northwest ng Hinunungan, Southern Leyte pa rin. So parang aftershocks ito after magkaroon ng magnitude 4.9 sa may bandang kalubian o yung mga karugtong na mga pagyanig. So watch out sa mga taga Southern Leyte dahil cluster na po ang mga aftershocks dyan after ng sunod-sunod na mga maliliitang pagyanig ha. Medyo listo po tayo dyan dahil madalas yumayanig na naman sa bahagi na yan ng paligid ng Southern Leyte. Pagitan niya ng Hinunagan, Southern Leyte po. Kung titingnan natin yung cluster ng total earthquakes ay halos more than 20 earthquakes na po ito kasama na yung mga mahihinang paglindol. Yan. Pero kung bibilangin natin dito, mga kulang-kulang siguro ito, mga mahigit 20 na mga cluster na pagyanig dito sa may bandang Southern Leyte. So medyo alista pa rin tayo at bantayin natin yung mga sunod-sunod na mga pagyanig na yan. Kabilang na rin sa may bandang Eastern Samar na lagi natin binabanggit dyan sa may bandang San Julian sa karagatan ng Eastern Samar. Yan po. So yun lang po ang ating latest na mga pagyanig dito at dumadalas-dalas na naman ang mga pagyanig. So meron tayong tatlo na magnitude 4.0 ngayon at karamihan may mga minor earthquakes po. Medyo marami ngayong araw ha. Kung titingnan natin yung historical earthquakes, kung nakakailang total earthquakes na tayo. So babalikan natin kung ilang cluster po ang inabot. Ayan, lumalabas dito sa may bandang Southern Leyte. Nasa eksakto 33 na earthquakes na po ang yumanig dyan sa bahagi nga po ng Southern Leyte. Kung lalapitan natin bandang Hinundayan, Southern Leyte, umaabot sa 24 total earthquakes po ang mga pagyanig dyan. So medyo bantayin po natin yan mga folks dahil dumadalas-dalas ang mga pagyanig dyan. Ngayon kung bibilangin natin ang total earthquakes natin, nasa 494 ang total earthquakes natin niya dyan. 470 sa magnitude 2.0 pataas, 22 sa magnitude 4.0 at 2 sa magnitude 5.0. So lumalabas, wala pa rin sa kalahati sa 1,000 ang total earthquakes natin between magnitude 2.0 pataas po yan. And so far wala pa naman tayo naitala na magnitude 6.0 ngayong buwan. So hopefully wag na pong umabot sa ganun kalakas. At maging listo po tayo lalo na dito sa bahagi nga po ng Southern Leyte o pagitan ng Surigao dahil mukhang mas dumadami ng husto ang mga sunod-sunod na mahihina at katamtamang paglindol dyan. So watch out na lamang po mga folks. Yan. Lalo natin sa bahagi ng Leyte, dumadami ang mga pagyanig dyan ng sunod-sunod. So at least medyo prepare po tayo kung sakali man na bigla ang magkaroon ng mas malalakas pang pagyanig. At narito naman ang ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Huwebes, January 16, 2025.
ito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, January 16, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin na isamang intanghali. Well, stationary lamang tayo pero medyo mas magiging klaro ang ating himpapawid ngayong araw. Hindi kagaya ng mga nakarang araw na mostly mas haze at mas maulap. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin ang pinaka-dynamic at data records in actual mula sa aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.